me something, it might just take the pain away. Gagawa tayo ng ating merienda for today's video, ang ating palita with kalamay. Diba mga mami, daddy, tito, tita, lolo at lola at syempre ate at kuya, diba? Eto na nga ang aking glutinous rice at isang baso lang ang ating gagawin dyan guys na malagkit na bigas na giniling. At syempre ang isasabaw ko dyan ay tubig lang. Dahil yung ating gata ay yun ang gagamitin natin sa pangsabaw sa kalamay. At kung gusto nyo naman, lagyan to ng asukal at gata na pangsabaw, okay lang din naman mga mami. Nasa sa inyo na yon kung anong gusto nyo. Diba? Kayo ang chef, kaya kayo ang masusunod. Kaya for today's video, ako ang chef, kaya ako ang masusunod. Diba? O, eto na nga, wag nang mag-react. Diba? Dahil ako naman ay 8 palaka, kaya eto ang aking isasabaw, ang tubig lang. Ang tubig na ating gagamitin ay medyo maligam-gam yan, guys. Mainit-init. Para maganda ang texture ng ating malagkit na bigas na giniling, 'di ba? At syempre, paunti-unti lang ang paglagay natin, guys, kasi nga po, kapag nasobrahan naman natin ng tubig, ay lagyan ulit natin ng ating giniling na bigas. Okay lang naman yun. Kaya lang, mas maganda yung paunti-unti para alam natin kung paano natin gagawin ang ating pagluluto, 'di ba? So eto na nga, 'di ba? Okay na 'to, paunti-unti. O, tingnan niyo naman ang texture ng ating malagkit na bigas na giniling. O, 'di ba? Ganda, 'di ba? Ganyan ang paghalo, guys. O, di ba mga mami? Ganyan, napakaganda naman talaga, di ba? At kapag halo na natin na maganda ang ating texture na nakuha na natin ang ating malagkit, ay syempre maglalagay tayo ng ating mantika sa kamay para hindi siya magdikit-dikit, di ba? At bahala na kayo kung anong size ang gusto niyo gawin, guys. At ulit-ulitin lang natin yung ating pagbibilog at pagpaplat dyan sa ating giniling na bigas. So, ang ginawa ko, guys, dahil hindi siya maganda, inisip ko, ay bilig-bilig ko na muna siya. Kasi, alam nyo kung bakit, kapag plinat na po natin ito sa ating plato at isa-isa natin siyang kukunin, hindi po siya maganda sa plato na nakadikit. So, ang ginawa ko, ang pinaka-big idea ko, mga mami, ay binilog-bilog ko na muna siya dyan. Tapos, nagpakulo na ako ng tubig para direktamente ilalagay natin doon sa tubig na mainit. 'Di ba? Yan, nagpainit na ako, guys, ng ating tubig. Yan, kailangan talagang mainit na mainit siya. At tingnan nyo naman yung aking pagbilog-bilog. Ipinakita ko sa inyo kasi nga po, didikit nga po siya kapag direktamente sa plato natin siya ilalagay. So, ang pinakamaganda dyan, guys, pag yung bilog-bilog natin, yan, o, 'di ba? Maganda na diyan na lang natin ipaplat direktamente sa tubig na kumukulo. Ilagay na natin, guys, dahil mainit na yung tubig, ganyan, okay lang yan. Kasi kapag kumulo na siya, lilitaw na siya. Ibig sabihin nun, pag lumitaw na po siya, ibig sabihin nun, luto na siya. So, hanguin na natin siya diyan ng paisa-isa mamaya. So, yan ang pinakamagandang gawin natin. Napaka-puzzle. Direktamente na nasa kawali natin ilalagay. Kaysa hanguin natin siya, tapos ilalagay natin siya sa plato, guys.
Napakahirap kasi po magdidikit-dikit siya diyan, 'di ba? So eto na nga at binabali-baliktad ko na yung ating malagkit na giniling na bigas, guys. Ganyan, hinihiwa-hiwalay ko rin siya kasi dumidikit pa rin siya kahit papaano diyan sa ating mainit na tubig. So yan ang pinaka-importanting gagawin natin, babantayan natin. And then, syempre gagawin natin hanggang sa matapos po itong ating pagbilog-bilog dito sa ating malagkit na giniling na bigas. Okay, paulit-ulit hanggang sa maubos siya matapos natin. Kapag alam na natin guys na talaga siya ay luto na, ay hanguin na natin siya guys. Ang ginawa ko kahit na po siya lumitaw, hindi pa rin po ako satisfied na luto na siya. So kasi po guys, kapag lumamig din po ito ay syempre titigas din siya. Kaya ang ginawa ko, gusto ko talaga yung lutong-luto talaga siya. Okay? And then paghango natin, another ulit ang gagawin natin na pagluluto dito. Yan, ganyan. This is third batch na to guys. Tingnan nyo naman yung ating malagkit na giniling na bigas. So yan, di ba? So nilagay ko na siya dyan. Nilagyan ko ulit siya ng tubig na mainit-init kanina kasi nga po masyado na siyang kakaunti. At saka inubos ko na rin siya dito guys. Kaya ganyan ang itsura niya, di ba? Napakadali lang nitong gawin guys, kaya subukan nyo na rin dahil ako nagki-craving dito sa ating malagkit na bigas na giniling. Nako talaga super duper, kaya nagmadali ako mag-prepare. At ito na nga ang ating kalamay guys at nilagay ko na dyan sa ating kawali para naman ating tunawin. At syempre, ilalagay ko na rin dyan ang ating gata. Isang gata lang na 250 grams ba yun? Yan ang ating sinabaw dyan guys. Kasi super duper kapag maraming sabaw. Gusto ko talaga maraming sabaw guys. Kaya yan ang ating ginawa. 'Di ba? Sa ating malagkit, sa ating kalamay, 'di ba? Kaya yan. Ganyan rin ba kayo mga mami, talagang inuubos nyo, kailangan mong itaktak talaga. Talagang kailangan yung ultimong tulo talagang ganyan. Sisimutin natin yung ating mga agata, 'di ba? So yan ang haluin natin. Talagang kailangan dito ay pasensya. Talagang kailangan natin ibigay dito ang ating pasensya dahil ito ay tutunawin natin yung ating kalamay, guys. 'Di ba? Ganyan ang pagtunaw. At syempre, ito ang apoy nito ay mahina lang para hindi siya kaagad masunog habang tinutunaw natin ang ating kalamay. So, ito lang naman ang ating gagawin, 'di ba? Konting pasensya talaga. Yan, natutunaw na siya, nag-iiba na ang kanyang kulay, 'di ba? At yan na nga, kaunti na lang ang natitira nating kalamay, guys. Kaya, tingnan nyo naman. At ang ginagawa ko na dito ay nilalakasan ko na yung apoy, guys, para talagang maluto na yung ating kalamay at yung ating gata dito, 'di ba? Yan, ganyan ang ating pagtunaw na. Yan, malakas na ang apoy dyan guys para matunaw na ng madalian ang ating kalamay. Yan ang ginagawa ko. At habang ang ginagawa ko dyan, talagang dinidiinan ko yung ating kalamay para matunaw kaagad siya guys. Dahil umiinit na ang ating gata. So, madali na siya pong matunaw kapag ganyan. Kapag nilakasan nyo na ang inyong apoy, ay matutunaw na po siya. Ganyan. Halo-haluin natin hanggang siya po ay sumuko. Charot-charot. Hindi. Haluin natin na nang haluin ito para bumaba na yung kanyang gata. Kumbaga is na pag ito'y naluluto na yung gata, bumababa na rin yung kanyang liquid, 'di ba? Kanina madami siya. So pababa siya ng pababa.
ibig sabihin ay naluluto na siya kaya nagiging malapot na siya. At kapag malapot na siya guys, na alam nyo na talagang gano'n na yung texture na gusto nyo, ay patayin nyo na po yung apoy para yun na ang ating panglagay sa ating malagkit na bigas na giniling, 'di ba? O yan, ganyan. Halo lang ng halo, 'di ba? Kailangan sabayan natin ng tiyaga kasi nga kasabihan kapag may tiyaga, may nilaga. Yun lang, konting tiis at makakain na rin natin 'to. At iyan na nga ang texture ng ating kalay, 'di ba? At ilalagay na natin dito yung ating malagkit na bigas na bilog-bilog. Okay lang yan guys, magdikit-dikit kasi pag nainita naman to ay maghihiwa-hiwalay naman siya dyan yun. Ganyan ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng paunti-unti ng sabaw na ating kalamay. Kasi pag mainit naman ay maghihiwa-hiwalay naman siya. Pero siyempre dahan-dahan lang yung ating paggawa ng pag-separate ng ating malagkit na bilog-bilog. Yan, ganyan, di ba? So, pasensya talaga ang kailangan mong ibigay dito. Pero napakasarap naman talagang merienda, almusal, panghimagas, di ba? Pwede nyong ihanda sa inyong mga bisita. Kasi guys, napakadali lang nitong gawin. 'Di ba? Pasensya lang talaga ang kailangan dito. O yan na, napakasarap, grabe. Alam nyo kung ilang beses ako nakakain ito, paulit-ulit, siguro mga 3 platitong mangkok na ganyan. Ay nako, grabe. Tapos nagkape ako ng 3-in-1 na galing sa Penas. 'Di ba? Ganyan talaga. At syempre, kapag hindi tayo nakainom na sa umaga ng ating mga vitamins, pwede rin po yun sa merienda or gabi, di ba? Okay lang yun guys. Ang importante, nakakainom pa rin tayo ng ating supplement sa pang-araw-araw. Yun lang. Nako, grabe guys. Tingnan nyo naman yung aking sinandok dyan. Tapos umulit pa talaga ako. Grabing sarap. At mga nanay, mga ate, kuya, daddy, lolo at lola, pwede kung gusto nyo pong pangnegosyo to, pangnegosyo gawin ninyo, 'di ba? Baka dito kayo yumaman, 'di ba? Ang dali lang. Kapag may tiyaga, may nilaga. At lagi ko nga sinasabi, kapag meron kayong problema, kailangan pa rin umiti tayo sa buhay. Ngiti, kumbaga ngiting tagumpay. Ganun lang yun lagi. Talagang ganyan ang buhay. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, talaga may problema. Tingnan nyo ko, o, 'di ba? Hindi ko masyadong iniisip kung anong problema meron ako. Ang iniisip ko yung solusyon, 'di ba? Kasi kung hindi ma-stress kayo, naku, tatanda kayo. Magkaka-wrinkles kayo dyan sa mukha, tatanda kayo, mapuputi ang inyong buhok, nako. Guys, at kung gusto nyo rin talagang hindi pumuti ang inyong buhok, hindi kayo talagang matandang tingnan, kasi kapag kayo'y maraming konsumisyon, madali kayang pumuti ang ating mga buhok. So, please, pumunta kayo sa aking Facebook channel, ang Gigi Boysing, kasi doon nyo makikita kung ano ang pampaitim at yung pangkontrol na pampaputi sa buhok, na hindi kayo kaagad-agad tatanda, hindi kaagad-agad puputi ang inyong mga buhok, 'di ba? Doon sa aking FB page, 'di ba? So yan, ito na nga ang aking merienda, 'di ba? Ang dali-dali lang nito, 40 minutes meron na kayong merienda. Saan ka pa? 'Di ba? Ganun lang yun, guys. Kapag meron kang tiyaga, may nilaga. Meron kang kakainin. Ganun talaga yun. O, siya. Unang subo, siyempre para sa inyo. At mainit pa yung aking kape. Explain ko sa inyo at saka yung mga vitamins na hindi ko nainom. Kaninang umaga, iniinom ko sa hapon. Okay? At lagi kong sinasabi, kapag lalabas ng bahay, kailan pa rin dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya.